We lift our eyes to the field so wide, golden with mercy, shining bright. You're calling hearts from every land, moving in power, your mighty hand. We hear your voice, we won't delay. Send us out, we'll go your way. Lord of the harvest, here we stand, ready to follow your command. King of the nations, Savior of all, we're answering your call. Lord of the harvest, lead us on, filling our hearts with heaven's song. Your love is reaching far and wide. Jesus, be glorified. Every city, every street, people are longing your love to meet. Spirit of God, come breathe again. Awaken the fire in the hearts of men. We hear your voice, we won't delay. Send us out, we'll go your way. Lord of the harvest, here we stand, ready to follow your command. King of the nations, Savior of all, we're answering your call. Lord of the harvest, lead us on, filling our hearts with heaven's song. Your love is reaching far and wide. Jesus, be glorified. Sir, 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 sir. Send revival, send your rain. Let the lost come home again. Every tribe and every tongue, lifting high the Holy One. We will shine, we will go, carrying your hope to the world. Lord of the harvest, have your way. We're yours today. Lord of the harvest, here we stand, ready to follow your command. Hey, King of the nations, Savior of all, we're answering your call. Lord of the harvest, lead us on, till all the earth sings heaven's song. Your glory filling every land. Jesus, forever you reign. Lord of the harvest, we are yours, open wide. The kingdom doors, Jesus, Jesus, lifted high. Jesus, be glorified, be glorified. We lift our eyes to the field so wide, golden with mercy, shining bright. You're calling hearts from every land, moving in power, your mighty hand. We hear your voice, we won't delay. Send us out, we'll go your way. Lord
Journey Church Makati. Pwede po ba tayong tumayo at palakpakan natin ang Diyos na buhay? Amen! Bago po tayo mag-umpisa, magbasa ng salita ng Diyos at manalangin ngayong umagang ito, ay ngayong hapon ito, pwede po bang kamayan po nating mga kapatid natin? Worship team, pwede po natin tugtugan ang ating Panginoon habang nagkakamayan ang ating mga kapatid. Malamig at maulan na hapon, pero mainit na pagsamba sa ating Panginoon. Sige po, magkamayan po tayo. Yes, Lord. Amen. Kamayan nyo po ang hindi nyo pa nakakamayan. Kamustahin. 1,000 po tayong hindi nagkita-kita. Hallelujah. Praise God. Muli, palakpakan po natin ating Diyos. Maraming salamat, Panginoon. Bago po tayo manalangin, gusto ko po basahin sa aklat ng Biblia sa Matthew chapter 10 verse 34 to 39. Ang sabi dito, "Do not think that I have come to bring peace to the earth." Ang ating Panginoong Jesus ang nagsasalita. "I have not come to bring peace but a sword. For I have come to set a man against his father, and a daughter against her mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law, and a person's enemies will be those of his own household. Whoever loves father or mother more than me, it's not worthy of me. And whoever loves son or daughter more than me, it's not worthy of me. And whoever does not take his cross and follow me is not worthy of me." Last verse, "Whoever finds his life will lose it, and whoever loses his life for my sake will find it." Tayo po'y manalangin, ipikit nating mata at manatili sa presensya ng Panginoon. Amang Diyos na banal sa langit, pinupurit po namin kayo't sinasamba. Ang sabi ng iyong salita, Panginoon, "You're not come for peace but a sword." This sword represent your word. This sword represent the scripture. This sword, Panginoon, O God, ay naghihiwalay ng spirito at kaluluwa. Ganun po kaimportante ang iyong salita. You come, Panginoon, to divide the truth and the error. To divide, Panginoon, the right and wrong. And Lord, we pray, we are in the side of truth, O God. We pray that we are in the side of right. It's because of your Son, Jesus Christ, imputed the righteousness in us, O God. We are now called the sons and daughters of God. It's because of you, Jesus. Dahil sa pananampalataya namin sa Panginoong Jesus na napako sa krus ng Kalbaryo, ngayon kinikilala nyo kami bilang mga anak ng Diyos. Maraming salamat, Panginoon. Lord, ingatan nyo po ang bawat isa, Panginoon, na pupunta pa dito, Ama, at kaming na nandito ngayon, na patuloy nyong pinaghaharian, Ama. Dalangin ko, Panginoon, kung paano nyo kayo sumeryoso sa amin, ganun din po kami sumeryoso sa inyo, Panginoon. Lord, this is not the time, Panginoon, Lord God, na maging lazy kami, Panginoon, O God. This is not the time, Panginoon, O God, Lord. Dahil, Lord, double time yung kaaway, O God. Lord, double time din kami, Panginoon, na magpupuri sa inyo. Double time din kami, Panginoon, na magsasaliksik ng salita ninyo. At double time din kami, Panginoon, na ibibigay yung buhay namin sa inyo. At sabi doon sa salita nyo, Panginoon, take out our cross, Panginoon, O God. Deny ourselves, Panginoon, and let your will be done in our life, O God. Lord, this is our prayer. This is our call, Panginoon. Lord, Jesus first.
And let this word Jesus first be truthfully, Panginoon, O God. Let this word Jesus first, when every time we say it, O God, it is Jesus first, O God. It is you, O God, alone, Panginoon. Kayo yung masunod, Panginoon, sa buhay namin, Ama. Lord, help us, O God. We need help, Panginoon, O God. Let this word of yours, Panginoon, O God, Lord, mahalin namin, Panginoon, sa umaga hanggang gabi, Ama. Lord, tanging salita niyo lamang magpababago sa amin, Panginoon. Tanging kayo lamang, Panginoon, ang magbibigay kalakasan sa amin at kapayapaan, Panginoon, O God, Lord, sa buhay namin. Lord, handa na po kami, Panginoon. Purihin kayo, Ama, na sama-sama. Handa na po kami, Panginoon, sambitin ang pangalan nyo, luwalhatiin ang pangalan nyo, isigaw ang pangalan nyo, na dakila ka, mabuti ka, purihin ka, Panginoon Diyos. Lord, lahat ng panalangin po namin, ibinabalik namin sa inyo, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus, aming Diyos at tagapagligtas. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Sige po, tuloy-tuloy na palakpak para sa ating Diyos. Hallelujah! We praise you, God! Amen! Hallelujah! Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, masaya ako, nakatabi kita. Amen! Ngitian mo yan. Amen! Yung malaking ngiti po. Amen! Sabi po sa salita ng Diyos, this is the day that the Lord has made. We will rejoice. Mahina. We will rejoice and be glad in it. Amen. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, sa kanan at sa kaliwa, we will rejoice. We will rejoice. Sa harapan po at sa kasalikod, sabihin mo, be glad in it. Be glad in it. Amen. Pwede po ba marinig ko yung malakas na yes, Lord, ng mga taong handa na sumamba sa ating Diyos. Hallelujah. Sige po, yung bumabag yung palakpak sa ating Diyos, sasambahin po natin ang ating Diyos ng buong galak. Hallelujah. Praise you, God. Sige po, yung mataas sa palakpak sa ating Diyos. So declare this. And I know He rescued my soul. His blood has covered the sin. I believe. Yes, we believe. I believe my shame is taken away. My pain is sealed in His name. I believe. I believe. I raise the banner. I raise the banner, oh, my Lord has conquered the grave, my Redeemer. Yung mataas sa kamay po. My Redeemer lives. My Redeemer. Minsan pa. My Redeemer. Yung mas mataas sa kamay. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Yes, God! Sabay-sabay po! I know He rescued my soul. His blood has covered the sin. I believe. I believe. I believe. My shame is taken away. Yes, God! My faith is here in His name. I believe. I believe. Let's all raise our banner. And I raise the banner. Oh, oh, oh. My Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. Hey! My Redeemer. My Redeemer. Minsan pa! My Redeemer. My Redeemer lives. You lift my burdens. I rise with you. And dancing
my sorrows. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. Yes, God! I'm trading my sickness. And I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy. Sabay-sabay po natin. Sabihin! We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Minsan pa! We say yes! We say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Yes, God! And I'm trading my sorrows. I'm trading my shame. I'm laying them down. For the joy of the Lord! Yes, God. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. 'Cause I'm laying them down for the joy of the Lord. Sabay-sabay po tayo. Say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Minsan pa! Sabay-sabay po natin sabihin! Yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. I'm pressed but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I'm blessed beyond a curse, for His promise will endure. His joy is gonna be my strength. Though my sorrows may last for the night, His joy is come sweet the morning. Hey! I'm trading my sorrows, and I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. And I'm trading my sickness. I'm trading my pain. 'Cause I'm laying them down for the joy of the Lord. We say yes, Lord! Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Minsan pa! We say yes! Yes, Lord, yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes! Yes, Lord, yes, Lord. Yes, yes, Lord. Sa uling pagkakataon! We say, Yes, Lord, yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Amen! Amen! This time po, magsha-shower tayo ng blessings sa bawat isa. Okay lang po ba? Pag kinanta po natin yung lalalala, i-shower po natin yung blessings natin. Mag-declare po tayo ng blessings sa paligid natin. Ayos lang po ba? Sino po di ready ka na mag-declare ng blessings sa mga kapatid natin? Mataas sa kamay po! Sige po! La 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 la. La 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 la. La la la. Let's declare blessings po sa nandito sa kanan natin! Dito po! La 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 la. La 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 la. La 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 la
at tayo patuloy na lumapit sa ating Ama. Hallelujah. Patuloy ka naming pupurihin. Patuloy ka naming sasambahin, Panginoon. Patuloy kaming susunod sa iyong mga plano sa aming buhay. Lord, marami mang kaming pagsubok na pagdaanan. Marami mang mabibigat na sitwasyon, Panginoon, na haharapin pa namin sa aming buhay. Lord, samahan mo kami, Panginoon, at tulungan mo kami na sumunod sa iyo. Lord, itong awitin na to ay aalay namin sa iyo, Panginoon. Maraming salamat sa iyong kabutihan. Tunay nga nasabi sa awitin na marami mang hadlang sa aming pagsunod. Kami patuloy, Panginoon, na lalakad sa iyo sapagkat ikaw ang gantimpala namin, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Ikaw ang aming gantimpala, Ama. Hallelujah. Maraming mang hadlang sa aking pagsunod at kadalas ay napapagod. Hindi papipigil, patuloy na maglilingkod. Tangi kong mithiin, ikaw ay malubog. Buong kagalakan, ikaw ay aking
sa aking puso ay hindi na maglaho. Tanging pag-ibig sa'yo. Minsan pa, awitin natin sa'yo. Oh Diyos, sa'yo lahat na pagsamba luwalhati. Maging ang pinagkamainang kong awit ay aawitin sa'yo. Oh Diyos, ang aking isipan ay pagarian mo. Sa aking puso ay hindi na maglaho. Tanging pag-ibig sa'yo. Ano pa ba? Ano pa ba ang maihatid ko? Liban sa buhay ko na galing sa'yo. Kung ano man sa sandali, ito'y tangan. At mga bagay na tulog ko yaman. Ito'y di pa rin sapat sa alay na nararapat sa'yo. Minsan pa, awitin natin ang buong puso. Oh Diyos, Lahat ng pagsamang luwalhati, maging ang pinagkamainang kong awit ay aawitin sa'yo. Oh Diyos, ang aking isipan ay pagarian mo. At sa aking puso ay hindi na maglaho. Tanging pag-ibig sa'yo. Ano pa ba ang maihatid ko? Liban sa buhay ko na galing sa'yo. Kung ano man sa sandali, ito'y
nararapat, sa alay na nararapat. Sa uling pagkakataon, let's declare, ano pa ba ang maihahatid ko? Liban sa buhay ko na galing sa'yo. Kung ano man sa sandali, ito'y tangan. At mga bagay natin tuloy kong yaman. Ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat. Ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat. Ito'y hindi pa rin sapat kahit ialay ang lahat sa'yo. Come on, church. Let's declare. Sa'yo ang aming pagpupuri, Panginoon. Sa'yo. Sa'yo ang aming buhay, ang aming pagpupuri. Ay sa'yo lang. Hallelujah! Tunay nga, Panginoon, na sa'yo ang aming papuri, sa'yo ang aming pasasalamat, pagsamba. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Amen. Ang Diyos po ay mabuti. Hallelujah. Tayo po ay sumandaling manalangin. Ama, patuloy po kami nagpapakumbaba sa iyong harapan, Panginoon. Dalangin po namin, Ama, buksan mo po ang aming mga isipan, ang aming mga puso. At ipahintulot mo, Lord, ng kapangyarihan ng iyong salita ay patuloy pong maitanim na magdudulot sa amin ng pagbabago at pagsunod sa iyo, Panginoon. Ma, marami pong salamat. Sambahin po ang ngalan mo, Diyos. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Lord. Salamat sa Panginoon at ako po'y muling nakabalik. Purihin ng Diyos. Amen. Almost 2 weeks akong nakikipaglaban sa kahinaan ng pangangatawan. And actually, artista si Pastor. Actually, konting lakad lang po talaga. Ako po ay pagod na pagod. Purihin po ang Panginoon dahil since nung Biyernes, praise God, ako po ay unti-unti nang nakakilos ng maayos until po sa araw na ito. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa mga taong nagpahatid ng kanilang mga panalangin, ng kanilang mga blessing. Actually, kanina ho, hindi nyo na itatanong eh. Ako po ay nag-dessert. Ako po, ang dessert ko po ay, anong tawag dun? Blueberry. Praise the Lord. No, ay yun po yung isa sa kailangan nating fruits, no? And praise God, meron pong nagbigay sa bahay. Hallelujah. Ang ating pong mag-uusapan sa buong buwan na ito is, Yes, Lord. Para kang isang sagot ng isang sundalo sa kanyang commanding officer. Di niyo po na itatanong habang umaawit tayo kanina, actually, ang dating po nung kantang Yes, Lord, it is a yes giving assurance
to our commanding in chief, yes, Lord, I will obey. Amen? Yes, Lord, I will obey. Kaya po sa hapong ito, hindi po magpapaligoy-ligoy ang aking pong nilagay na pamagat dahil po ang ating tema is this Sunday is the road to Emmaus o ang daan patungo sa Emmaus. Okay? Hindi ho mouse. Hindi ho si Mickey Mouse. Emmaus. No? Acting pong talata ay from Luke chapter 24. Hindi nyo po naitatanong, ang Luke 24 po, sa mga theologians, no, sa mga nag-aaral ng salita ng Diyos, sa mga nagbibigay ng panahon mag-aral ng salita ng Diyos, ito po ay isang masterpiece. No? Yung pong kwento ng Road to Emmaus, karamihan po sa mga theologian, ang pananaw po nila rito masterpiece. Nasaan po ba nilalagay kadalasan sa isang museum yung mga mamahaling painting? Diba sila po ay nakaseparate? Meron silang sariling lugar na kung saan yung isang spotlight sa kanya lang nakatutok. No? Masterpiece. Luke 24 is a masterpiece. Dahil dito po ipinakita ang pagiging sentro ng Panginoong Hesukristo. Amen? Dito, malalaman mo si Jesus Christ is the real thing and nothing else. Amen? Walang iba kung hindi si Hesukristo. And at the same time, ini-highlight din dito ang pangangailangan ng tao sa Diyos sa kanyang biyaya. Pinakita rito na ganun kahalaga ang pangangailangan ng tao sa biyaya ng Diyos. Ipinapakita rin dito, binigyang pansin at halaga, yung spiritual blindness ng tao. No? Na ang tao ay bulag. No? Yan po ang totoo. Ang tao po ay bulag. Siya po ay bulag sa kanyang mga ginagawa. Anything that pleases him, he does. Tama ho? Yung mga bagay na gusto niya, yun yung kanyang ginagawa. Kaya blind ang tao. At ipinakita rin dito yung absolute need ng bawat isa sa paghalili ng Panginoong Hesukristo. Yung substitutionary na ginawa ng Panginoong Hesukristo, dito natin po makikita. And also, makikita rin po natin dito yung pagtubos ng Panginoon. Yung kapangyarihan ng salita at ng Espiritu para gisingin ang tao. Hello? Gising na ba tayo? Sino gumising sa inyo? Si Lord. Hallelujah. Number 1. Punta po tayo sa point number 1. Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy. The truth is, the human condition, tayo pong mga tao, ang kondisyon natin sa harapan ng Diyos is spiritually blind and placing our hope sa ibang bagay. No? The human condition is spiritual blindness and misplaced hope. Sabi ko nga po sa inyo imbes na kay Lord yung hope mo, ang totoo, even until now, naniniwala ko, may mangilan-ngilan na kahit Kristiyano na, ang hope nila nasa credit limit nila. Maniwala kayo sa akin. Hallelujah. Basahin po natin from Luke chapter 24,
verse 13 to 21. Nung araw ding yun, may dalawang alagad na naglalakad papuntang Emmaus. Isang nayon may 11 kilometro ang layo mula sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Habang sila'y nag-uusap, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Ngunit siya hindi nila nakilala na para bang natakpan ang kanilang mga mata. Tinanong sila ni Jesus, ano ba ang pinag-uusapan ninyo? Tumigil silang nalulumbay at sinabi ng isa sa kanila na nagngangalang Cleopas, ikaw lamang yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam ng mga pangyayaring katatapos lamang maganap doon. Anong mga pangyayari? Tanong niya. Sumagot sila, tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa salita at gawa maging sa harap ng Diyos at ng tao. Hallelujah. Verse 20, isinakdal siya ng aming mga punong pari at mga pinuno ng bayan upang mahatulang mamatay at siya'y ipako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang yan. Ikatlong araw na ngayon mula nang mangyari ito. Alam niyo po, ipinakita po sa takbong ito kung gaano po kabulag ang tao. Ito po dalawang doon sa alagad na ng Panginoon. They have this belief in the Lord Jesus. Kaya nga sa kalungkutan nila, sila po ay bumalik na sa kanilang bayan. Wala na, patay na. Wala na si Kristo. Yun ang akala nila. So pauwi na sila at doon kinatagpo sila ng Panginoon. Hallelujah. Gusto ko pong makita natin ito. Sa tagpong ito, yung katotohanan ng kawalan ng pag-asa ng tao. Amen? Ang totoo po, ang tao madaling maging hopeless. Gaya nila Olivia Newton-John. Ano? May nakakaalam pa rin, ano? Bakit ko nabanggit si Olivia Newton-John? No? Sino ba rito fans nila John Travolta, The Grease, yung pelikulang Grease? Hopelessly devoted to you. No? Kawalan ng pag-asa. Ang mga disipulo po ay naglalakad papuntang mula Jerusalem, no, papunta ng Emmaus, talunan. Bagsak ang kanilang mga espiritu. Sabi ng mga bagong kabataan ngayon, narinig ko, no? Alam niyo, mga kabataan ngayon, kung ano yung mga bata pa yun, siguro mga 7 years old, 8 years old. Ganun kaya bibilis. No? So, hindi lamang po yun, ang pangunawa kasi ng mga alagad sa Panginoong Hesukristo ay isang pag-asa political. They believe in the Lord Jesus Christ politically. Ang akala nila, si Jesus Christ ang magpapalaya sa kanila, saan? Sa gobyerno ng Roma. Hanggang doon lang. Tama naman eh. Magbibigay naman ng pag-asa eh. Tama naman eh. Si Jesus Christ. Kaya lang, ang pananaw nila kapos. Ito magliligtas sa atin politically. Ito ang mag-aalis ng gobyerno ng Roma. Yun ang totoo. Ganun lang ang kanilang mga pananaw. No? Sabi yung nga ho ng verse 21, basahin ko lang po, no? Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel.
See? Sinabi nung isa ni Cleopas doon kay Jesus Christ, hindi nga nila nakilala eh. Eto kasama nila to for 3 years. Kasama nila. And yet, hindi nila nakilala. Kasi ang inaantingin nila kay Jesus Christ, eto ang liberator namin sa gobyerno ng Roma. Maliwanag po ba? Nagigets po ba natin bago tayo magpatuloy? Nung mangyari po yung krus, no? Yung hope nila, yung pag-asa nila, nagwatak-watak din. Naghiwa-hiwalay sila. Kaya nga merong mga bumalik sa pangingisda. Merong gaya nito, uuwi na sa kanila, babalik na. Nila Cleopas, uwi na lang kami sa bayan namin. Ayawan na. Wala na yung bida. So nawala yung kanilang pag-asa. Pag-asang nawalang parang bula. Amen? Alam niyo po, mas nakalulungkot po ang kalalagayan ng isang tao kung nakilala niya na si Jesus Christ, pero yung hope niya wala pa rin kay Jesus Christ. Ang hope niya nandoon sa kung ano ang meron siya. Ang sakit nun, ma. Ang sakit nun. Yung faith mo, nagpapasalamat ka kay Jesus Christ, bukang bibig mo. Pero you do not know what He really does in your life. Hallelujah. Hallelujah. Sabi nga dyan, sluggish heart. Napansin niyo na po ba ako maglakad? Hindi ko po, kayang minsan na idiretso yung lakad ko para ho akong lasing. No, sluggish. Ano ba yung ibig sabihin ng sluggish? Sa boxing, yung pagsuntok nga, mga ganyan. No, gumigewang. No, gumigewang. Parang sino yun? Si Baki. Kurt, tama ba ako si Baki? Si Baki ba yun? Si Ipo. Ipo mga kunochi pala yun, no? Pag sumusuntok. Galing eh. Sluggish heart. Litong-lito po o lugong-lugo yung mga alagad umuwi na lang sa kanila. Sila po'y nanlulumo. Nilagay ko nga po rito habang inaaral ko siya. Anong sabi ng verse 25? No? Sinabi sa kanila ni Jesus, kay hahangal ninyo, kay kukupad ninyong maniwala sa lahat ng sinasabi ng mga propeta. Ouch! Dami dyan. Kung malalaman nyo lang ibig sabihin nun, baka magtago tayo sa ilalim ng ating inuupuan. Naniniwala po ba kayo? Hindi patwitams ang Lord? Hindi ho siya. Knock-knock. Tatawagin kayo, knock-knock. Knock-knock. Gaganyan lang ka ni Lord? Ang Lord ho, strict and yet loving. Amen? Pero, hindi hahayaan ng Diyos yung kanyang pagiging maibigin, sirain yung isa niyang katangian. Ano yun yung pagiging stricto, matuwid. Hallelujah. No? Verse 25, ulitin ko lang po. Sinabi sa kanila ni Jesus, kay hangal ninyo, kay kukupad ninyong maniwala sa lahat ng sinasabi ng mga propeta. Alam niyo, kung pag-aaralan niyo po ito, ang totoo pong pinapakita rito na ang tao po ay depraved, pinagkaitan. Kaya hindi niya alam kapag nagsasalita na ng totoo ang Diyos. Kasi ang tao lagi, to tell you frankly, ang tao kasi lagi, yung bang, ganun eh. Diba? Yung bang gusto mo lagi kang kinakamutan. Diba?
Pero ang totoo, ang salita po ng Diyos nangungurot. Kung bubuksan mo lang ang isipan mo at ang iyong puso sa katotohanan ng salita niya. Hallelujah. No? Ano ba yung total depravity? Total depraved ang tao, lagi ko naririnig, laging sinasabi mo yan, Pastor. Sa Tagalog, tatagalugin ko po, no? Ganap na pagkamakasalanan. Totally depraved. Ganap na walang tinagong mabait o bait. No? Sabi pa po, pinatranslate ko sa aking mabuting kaibigan, minessage ko, sabi niya, ang pagkakalam ko niyan, Pastor, radical na kawalan ng kakayanan. Walang kakayanan. Ganun po ang tingin ng Diyos sa tao. Hallelujah. Spiritual dullness. Meron siyang spiritual dullness, yung kinan, hindi niya makita. Kaya hindi siya makislapan man lamang ng salita ng Diyos. Walang spark. Buti tayo may spark. No? Doktor pa yung spark natin. Miss you, Doc. Kawalan. Spiritual darkness. Spiritual na panlalabo o kawalan ng sigla. Walang sigla, walang buhay. Humihinga ka lang para gawin yung mga bagay na gawin mo, pero walang lakas, walang sigla. And praise God, salamat sa Panginoon. Nawawalan lang ako ng lakas at hindi ako nawawalan ng sigla. Amen? Yun ang totoo. Kalagayan ng isang tao kapag wala si Kristo sa buhay niya. Kapag hindi niya pinagsisihan yung kanyang mga kasalanan na naglalayo sa kanya, yun ang katotohanan. Siya po ay malayo sa Diyos. Hallelujah. Ulitin ko, no? Ang Diyos ho maibigin. Tama ho yan. Pero ang Diyos din po ay Diyos ng katwiran o righteous God. Siya po ay stricto rin. Amen? Kapag sinabi niyang mali, mali. Pag sinabi ng Lord na tama, tama. Not the other way around. No? Pagiging mapurol sa spiritual, ang dami pa nga lumabas eh. Dami pa nilang binigay. No? Actually, ito po ay parang isang pananaw na kung saan ikaw ay iniwan sa sarili mo, bahala ka dyan. Wala kang kasama, walang tutulong sa iyo, walang magpapaalala sa iyo. Ganun ang kalalagayan ng tao sa harapan ng Diyos. Hindi niya alam kung tama pa ba yung kanyang ginagawa. Hallelujah. Kung titingnan po natin sa microscope o sa isang lente, no? By the way, ako po ay gumagamit na ng, magnifying glass. Ganun po ako kahirap ngayon. Pero all the glory belongs to God. Kasi habang binabasa mo siya, lalo kang natututo. Kasi bakit? May challenge eh. May challenge. No? Pansinin mo yung mga walang challenge, yung madali lang magbasa. Sinong maliwanag ang mata, sila yung ayaw magbasa. No? Kung titingnan po natin sa ang Panginoong Hesus sa lente, no, ng buhay, o sa pamamagitan ng lente ng ating mga sariling agenda. Success, ano ba yung mga sarili nating agenda? Success, comfort, earthly power, no? Kapag dyan po ang ginamit natin, ang krus ng Panginoong Hesukristo ay nagiging isang skandal. Ulitin ko po, no?
kapag ang ginamit mo, lente sa Panginoong Hesukristo, ginamit mo yung sarili mong agenda, no? Ang tingin mong ngayon sa ginawa ng Panginoon ay isang iskandalo lang. Hallelujah. Disappointment, no? Imbis na siya yung sentro ng pinakabuhay mo, ngayon, siya yung pinaka-sentro ng sakit ng kalooban mo. Kaya nga may mga tao na nagdadalamati. Sa sobra nilang pagdadalamati, ang sinisisi na nila sino? Ang Diyos. Number 2 point. Ang lunas mula sa Diyos, o ano ba nakalagay dyan? The divine remedy. No? Yung lunas mula sa Diyos, it is Christ-centered. Sabihin nga po natin, Christ-centered. Ibig pong sabihin, nakasentro kanino? Sa Panginoong Hesukristo. Okay? Basahin ko po uli. Luke chapter 24 verse 25 to 27. Sinabi sa kanila ni Jesus, pakinggan po ninyo, kay hahangal ninyo. Ano ba ibig sabihin ng kahahangal? Sa English, foolish ones. No? Kay kukupad ninyong maniwala sa lahat ng sinasabi ng mga propeta. So noon pa lang, Old Testament, sinasabi na ng mga propeta, merong ibibigay na tagapagligtas ang Diyos. Hindi nila maintindihan si Kristo yun. Mamaya, pag-aaralan po natin sandali yan. No? Lahat ng sinasabi ng mga propeta. Verse 26, hindi ba't kailangan ang Kristo ay magtiis ng lahat ng ito bago siya pumasok sa kanyang kaluwalhatian? Verse 27, at ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng sinasabi sa kasulatan tungkol sa kanya. Simula, pakinggan ninyo, verse 27, simula sa mga aklat ni Moses hanggang sa mga sinulat ng mga, may preba ako may proof ako, na doon pa lang sa lumang tipan, pinapakilala na si Hesukristo. Huwag niyo sabihin, wala akong proof, meron ako. Tagalog pa yan. Ulitin ko po At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng sinasabi sa kautusan tungkol sa kanya. Simula sa mga aklat ni Moses hanggang sa mga sinulat ng mga propeta. Ang tinutukoy po ay walang iba kung hindi si Jesus Christ. Amen? Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya nga po ako sa inyo, simulan nyo na lang magpalalim sa salita ng Diyos. Huwag mga mema lang. Mema basa lang, okay na. No? Huwag ganun. Bigyan talaga natin ng panahon, pag-aralan ang mga salita ng Diyos. Alam niyo kung sino pa ang tinutukoy dito? Doon sa number 2 point natin, yung divine remedy. No? Alam niyo po ba kung sino po? The master preacher himself. Pinakamagaling na mangangaral. Hallelujah. Sino mga hinahangaan yung preacher? Wala po sila sa kalingkingan ng Panginoong Hesus. Hallelujah. Simula sa mga aklat ni Moses hanggang sa mga sinulat ng mga propeta, Panginoong Hesukristo ang pinag-uusapan at ang itinuturo. The approach, gusto ko pong basahin itong sinulat ko, no? Ang paraan po sa pagbabasa ng Old Testament, gusto ko po ipakita i-share sa inyo ito. Jesus provides a fundamental frame for reading the Bible. Jesus is the focal point of all Scripture. Simpleng-simple.
Si Jesus Christ ang hahanapin mo mula Genesis hanggang Revelation. Amen? Siya yung tinuturo ng Bible eh. Ang akala kasi natin, Old Testament, ang tinuturo lamang ay mga old personality ng Bible. Hindi natin na-comprehend na since pa lang sa Genesis, it's all about Jesus. Amen? Ano yung pelikula ngayon? Ano yun? Yung pamagat all about, ano? May all about something na pelikula eh. Nabasa ko kanina eh. No? Anyway, alis tayo doon. Doon po sa aklat ng mga kautusan, ng mga propeta, mga sinulat nila, hindi lamang po sila nagbibigay ng mga moral examples. They are pointing to Jesus, showing Jesus' suffering, resurrection, and His mission. Hallelujah. Doon pa lang, kung babasahin mo ang Bible at bubuksan mong isipan at puso mo sa salita ng Diyos, doon pa lang sa Old Testament, makikita mo, ang itinuturo na ay ang Panginoong Yesus at ang kanyang mga gagawing paghihirap. Sample. Sample po. Si Cain at Abel. Ano pinagmulan nung kanilang problema? 'Di ba nagkaroon sila ng Lord, here is my, 'di ba? 'Di ba? At sabi ng Bible na mas pinili ng Panginoong Diyos ang offering ni Cain. Parang hindi kayo sigurado ni Abel. Okay? Doon pa lang makikita natin, nagbibigay na ng offering. So kung ako mag-iisip ngayon, someday ako rin mag-o-offer. Ang tanong, yung i-offer ko sa iyo ba, Lord, magugustuhan mo o hindi? Sa panahon natin ngayon, kung sa tingin nyo, magugustuhan ng Lord ang offering mo o hindi? Magugustuhan niya. Bakit? Kasi in-offer na ni Lord yung tamang offering. Yung kanyang anak. Hallelujah. Hallelujah. Tipan, kasunduan, pangako, yan yung mga salitang bumabalot sa covenant. It is a covenant in context. No? Every sacrificial lamb, gusto pong basahin muna, every sacrificial lamb, prophetic utterance, and deliverance, alam niyo kung sino tinuturo niyan? Points to the reality that God alone must provide the ultimate substitute for sin. Lahat po na mababasa niyo sa Old Testament, no? Na every sacrificial lamb, prophetic utterance, and deliverance, pinapakita ho nito na ang Diyos lang ang makagagawa ng perfect offering. Kaya po niya dumating yung John 3:16. Inoffer niya mismo ang kanyang sariling anak. Gusto ko pong basahin natin na ang Old Testament po ay laging nandoon ang Panginoong Jesucristo sa ating pagbabasa. Because seeing the redemptive work of Jesus Christ is manifested already in every pages of the Old Testament. Nandun na eh. Nandun na. Number 3 point. The awakening. No? Ano ba yung awakening? Realization. Realization. Pagmulat ng mata. May muta pa.
no? O pagpukaw, no? Paggising, no? Pagpukaw, paggising. It's a, para bang effectual grace and illumination goes together. Ano ba yung illumination? Pinagliwanag. No? Yung grace, binigyan pa ng liwanag at binigyan ng focus ng Panginoong Diyos para makita natin. Hallelujah. Para makita natin. Luke chapter 24 verse 28 to 32. Malapit na sila sa sanayong kanilang pupuntahan at si Jesus ay parang magpapatuloy sa paglalakad. Nawala. Lumipat po, sorry po. Yan. Sa paglalakad, verse 29, ngunit siya'y pinigil niya, tumuloy ka muna dito sa amin. Pag palubog na ang araw at dumidilim na, sabi nila. Kaya't sumama nga siya sa kanila, nang siya'y kasalo na nila sa pagkain, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinagpira-pira sa iyon at ibinigay sa kanila. Verse 31, noon, nabuksan ang kanilang mga mata at nakilala nila si Jesus. Subalit, siya'y biglang nawala sa kanilang paningin. Nasabi nila sa isa't isa, kaya pala nag-aalab ang aking puso habang tayo'y kinakausap niya sa daan at pinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Nagkaroon ng opened eyes. Open the eyes of my heart, Lord. No? Nagkaroon ng opened eyes. Namulat yung mga mata. The disciples' eyes were not opened by an intellectual argument alone, but by a sovereign work of grace. So, kausap mo na nagpinapaliwanagan ka na along the way. Bakit hindi kagad nila nakita? Bakit yung kailan nung binigay na sa kanila yung tinapay at bigla nila napagtanto ang Panginoong Hesus? It's all about grace. The Bible is speaking about grace. Makikilala mo ang Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig. Amen? Pamamagitan ng kanyang mga biyaya. Kaya nga may time na lugmok ka bago mo nakilala ang Lord. Nung meron nagbigay sa iyo ng isang mahalagang piraso ng bagay para may pabuhay ka sa pamilya mo, biglang naalala mo sabi ng Lord, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added. Alam nyo, pag naaalala kong gawa ng Diyos sa buhay namin, totoo ang Biblia. Nagpupumilit kami lumapit sa Diyos, pero ang mga pag-asa namin hindi na kay Lord Ang pag-asa namin nandito sa mga barkada ng nanay-tatay ko ng mga mayayamang incheck at hapon. Hindi agad nabuksan ang isipan namin nung si Jesus Christ lang pala okay na Amen? Kasi yung Jesus Christ na pinupuntahan namin, negro. Laging may daladalang mabigat na kahoy. Slightly. Hindi na namumulat sa galing. Actually, totoo yun Hindi mabubuksan ang isip mo sa galing mo makipagsalita, sa galing ng kausap mo. Yes, na-attract ang galing, talino. Pero ang totoo, namumulat ang isipan mo dahil sa biyaya ng Diyos. Hallelujah.
no, habang pinipiraso ni Lord Jesus yung yung tinapay. Sabi po ng verse 30, balikan ko lang po. Nang siya'y kasalo na nila, sa pagkain, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinagpira-piraso iyon at ibinigay sa kanila. Noon, nabuksan ang kanilang mga mata at nakilala nila si Jesus. Gawin natin konting biro. Gutom kasi. Ang layo ng binahe. Kaya nang binigyan ng tinapay, uy, si Lord. Ha? Yan ang tao. Yan ang tao. Ang tao, gutom eh. Honestly. Naghahanap ang tao. Pero, madalas, subukan nyo, tulungan nyo sila, lagyan yung tiyan nila. Maniwala kayo sa akin. Sasama yan. Kaya nga isang effective way yung to evangelize eh. Preach the gospel and do anything you could do for the person. Amen? Kaya nga po totoo yung tinuturo sa aming mga pastor. Pag nagministeryo ka, kasama hindi lang ang puso't pag-ibig mo o ang puso't pag-ibig ng Diyos. Minsan, madalas, kasama rin po ang aming mga bulsa. At yun po ang totoo. If God meets yung ating tiyan, He will surely meet all our spirit. Or either way, if God will meet our spirit, He will surely meet our stomach. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Gusto ko makita natin yung role ng banal na espiritu. Dito po, pinapakita na sinasalamin yung pagliwanag o pagbibigay ng liwanag at ng effectual calling doon sa mga tinawag ng Panginoon. Ito po ang tawag po rito sa ibang mga termino, let me use these terms, no? Irresistible grace. Hindi mo matatanggihan ang biyaya ng Diyos once na tinawag ka niya. Amen? Pumunta ka man sa kasuluk-sulukan ng iyong mga kasalanan. Maniwala kayo sa akin, kapag ang Diyos ang tumawag sa iyo, bibitaw ka na mismo sa kasalanan mo para hanapin siya. Hallelujah. At yan po ang ginagawa ng Diyos sa mga taong nais niyang kumilala sa Kanya. Hallelujah. Hallelujah. Konti na lang po, matatapos na po tayo. The Holy Spirit must naturally remove the scales from the eyes for the preached word to pierce our hearts. Tinatanggal ng Panginoong Diyos yung takip sa mga mata ng tao para malayang makakilos ang kanyang mga salita sa buhay natin. Yun po ang totoo. Una niyan, tinatanggal ang mga takip ng ating mga mata para malaya nating maunawaan ang kanyang mga kalooban. Hallelujah. Hallelujah. At doon makikita rin po natin yung puso ng mga disipulo. Ano nangyari? They were on fire. Amen? Wala na nga ayawan na umuwi na nga ng bayan nila. Pero nung mangyari yung meet up nila with the Lord Jesus Christ at na-recognize nila si Jesus Christ, yung mga puso nila nag-umapoy. Their hearts burned. He opened the scriptures at nung binasa ni Lord ang scripture, sandali. Yung nag-offer si Lord yan at biglang nawala ang Panginoon. I do believe it's been a while now.
we need to open our hearts sa mga salita ng Diyos. Don't treat the Word of God, no? Don't treat the Word of God like something na iced tea. Huwag naman natin gawing malabnaw ang salita ng Diyos. No? Ayaw natin, gusto natin magtsaa. Ayaw natin yung lasa ng tiyan gagawin. Lalagyan natin ng yelo, asukal, tsaka kalamansi. Huwag ganun. Hayaan natin yung potent power ng Word of God ang siyang makuha natin. Amen? Yung pinaka-juice ng salita ng Diyos mismo ang makuha natin at ma-retain sa mga puso natin at kokote. Hallelujah. And I'm telling you, sa mga planong ibinibigay ng JCP ngayon, kasama tayo. Maniwala kayo sa akin, madali lang nating aabutin ang mga planong iyon sa tulong at biyaya ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Lastly, sa akin pong pagtatapos, the fruit of grace. Alam niyo po ba ang bunga ng biyaya? Confession and community. Sabihin nga po natin, confession, community. No? Sabi po ng verse 33 to 35 ng Luke 24, agad silang tumayo at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nilang nagkakatipon doon ang 11 at ang ibang kasamahan nila. Sinabi ng mga ito sa dalawa, totoo nga palang muling nabuhay ang Panginoon. Nagpakita siya kay Simon at isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila nakilala si Jesus nang paghati-hati nito ang tinapay. Narinig ko lang kanina, singit ko lang. Si Bonnie Tyler ba yun? Turn around. Every now and then I get a little bit turn around. Yung mga nasa bahay ng mga alagad, nag-turn around, bumalik sa Jerusalem. Alam niyo ba kung gaano kalayo yung tinakbo nila? 7 miles. Milya yun. Tinakbo nila this oras ng gabi. Hindi nila inalintana ang dilim. Hindi nila inalintana yung danger ng travel, yung layo. Hindi. Bumalik sila sa Panginoon. Hallelujah. Tapos, makikita mo dyan, yung fellowship, no? In-enjoy nila yung fellowship with their fellow brethren in the faith. Hallelujah. Hallelujah. Nag-enjoy sila sa fellowship. Tamaan sa bato-bato sa langit, tamaan, huwag magagalit. Wala na po, Lord, na mga handa, hindi na anniversary. Wala na yung ibang bisita. Lord, nasan na sila? Nasaan na po sila? I'm speaking out of kung ano yung nakita ko at naobserbahan ko. Kailangan ba laging may blessing? Kailangan ba laging puno yung bulsa mo ng pera? Nag-uumapaw yung GCash mo, yung credit card mo. Anong tawag nun? Yung... Ano? Hindi ko pa kasi na-experience yun. No? Yung bang ganun? Para lang tayo magpatuloy sa paglilingkuran sa Panginoon. Kailangan ba lagi kang good mood?
Kinakailangan ba lagi ang tao? Ang mananampalataya, maganda yung tinatakbo ng buhay niya. Paano kapag marami kang problema? Ano, ayawan na? Ano ngayon kung tumataas yung bill mo sa ospital? Ibig ba sabihin nun dahil mataas ang bill mo sa ospital, Lord, uwian na. Hands up. Tama yun eh. Hands up. Surrender of faith to the Lord. Hindi yung surrender, ayawan na, ayoko na. Hindi ganun. Ito po yung heart namin talaga. I personally, itong heart ko. Mawalan man ako, I don't care anymore. Kasi for sure, God will meet me at the end. Sabi nga kanina ng mga biruan namin dito sa harapan, tigas ng ulo mo, dapat nagpapahinga ka. Ba't nandito ka na agad? Sabi sa akin. Ang nasa isip ko, alam niyo kung ano po? Natutuwa ako. May concern sila eh. Kaya lang ang nasa isip ko ito. When it's time, it's time. Pero ang will ng Lord para sa akin is to what? Para sa atin is to what? Continue serving God. This lifetime, maniwala kayo, this lifetime we have here on earth, hindi yan sapat para lubusan mo makilala ang Diyos. No. Ang isang lifetime, hindi sapat yan para kilalanin mo ang kabutihan ng Diyos. Ang totoo pong authentic, original na encounter with Christ, meron pong transformation. Madali na nakikita sa iyo yung transformation at nagpapatuloy ka. Even though. Amen? Even though. Hallelujah. Hallelujah. Tayo pong lahat ay tumayo. Pakinggan po ninyo ang babasahin ko po, sinulat kong uli. An authentic encounter with the living Christ transforms our desires and our direction. It always results in a love for the gathered church and a boldness to proclaim the gospel. Hallelujah. Gaya namin ni PX, naniniwala ako. To live is Christ and to die is gain. Hallelujah. Tayo po'y sumandaling manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Luwalhatiin ang pangalan mo, Panginoon. Dakilain ka, Ama. Hallelujah. Bago po tayo magtapos, meron po ba rito na for the very first time, you are invited in this place? Meron po ba tayong mga bisita? Meron po ba tayo na bisita? Pwede po bang taas natin yung kamay ng ating mga bisita? Praise God. Thank you, sister. Palakpakan naman natin yung ating mga bisita. We will pray for them, but before then, let's worship the Lord. Awit po tayo sa Panginoon. Yung kanina pong inawit natin, awitin natin. Tayo po ay magtatapos ng pagpupuri sa Panginoon. Alam nyo, ang ganda po ng message. Sana po pumasok sa ating mga puso. Amen po? Amen. Praise the Lord. Pwede ba minsan palakpakan po natin ng tuloy-tuloy ang Panginoon? Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Let's remain in the attitude of prayer. Let's worship our living God. Thank you, Lord.
bagay na tinuring kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa ating nararanapan sa'yo. Sa iyong lahat ng pagsamba, luwalhati, maging ang pinakamainam kong awit ay aawitin sa iyo. O Diyos, ang aking isipan ay panarihan mo, sa aking puso ay hindi na maglaho, tanging pag-ibig sa'yo. Ano pa ba ang maihahandog ko? Iwan sa bulong ng kahit sa'yo. Kung ano man sa sandali, ito'y lahat. Mga bagay na tinuring kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa ating nararanapan. Oh Diyos. Yes, Jesus. If you are here, at ito po yung pinakaunang pagkakataon na nakasama ka namin, pwede po bang yung nag-invite sa inyo, dalhin po natin sila rito sa harapan. And we want to pray for you. Gusto po namin kayo ipanalangin. So, sa mga first-timers na naririto na for the very first time, you are here, meron po ba? Wala tayong first timer. Diyan na lang po. Tayo lang po kayo dyan. Ayan. Salamat po. Ayan si ate. Pwede palakpakan natin yung mga kapatid natin. Welcome po kayo sa ating church. Ipapanalangin ko lamang po kayo. Alam nyo sa church, kapag mayroong mga bago, gusto naming ipanalangin. Naniniwala kami na may plano ang Diyos. Hindi po nagkataon na pinadala po kayo rito. God has a plans for you. Hindi ko po alam yung sitwasyon nyo, pero meron pong plano ang Diyos sigurado. Alam nyo, sabi po sa Bible, ang tao ay makasalanan at walang sino man ang nakaabot sa presensya ng Diyos. Pero alam nyo, mahal po kayo ng Panginoon at gusto niya po kayong bigyan ng buhay na walang hanggan. At ito po ay magsisimula sa pagtanggap natin sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. So, willing po ba kayong papasukin si Jesus sa inyo pong mga buhay? Amen. Sige po, if you are willing, sabayan niyo po ako sa simpleng panalangin. Close your eyes and pray with me. In your heart, sabihin niyo po, Panginoong Jesus, ako po ay lumalapit sa inyo. Linisin niyo po ang puso ko. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Ngayong pong oras na to, tinatanggap po kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Ikaw na ang maghari, manguna, at maging Diyos ng aking buhay. Ako na lang po ang mananalangin, Ama. Isang kaluluwa ang manumbalik sa inyo, libo-libong anghel ang nagpupuri sa kalangitan. Salamat, Lord, sa dalawang kapatid namin na dinala nyo sa lugar na ito. Ang madalangin ko na pagpalain nyo po sila, maranasan nila ang kalooban po ninyo. Hindi ko po alam ang kanilang mga puso, ang kanila pong mga sitwasyon. But right now, Lord, I pray, God, for the peace that transcends all understanding.
I pray that you bless them. Speak to their hearts. I pray that they will encounter you deeper, God, in their lives. Salamat po. Pagpalain niyo sila. In Jesus' name we pray. Amen. Sa mga kasama ko na dumalo, mananalangin tayo. Kuklose lang natin yung message. Lord, thank you for the message. Thank you, Lord, for the life of our Pastor Jonathan. Continue, Lord, to make miracles in his life. Continue to heal him. Miracle healing, Lord, as church. We are praying for him. Hindi namin siya bibitawan sa panalangin at hindi kami magsasawang, Lord, maniwala na merong kayong gagawin. Lord, you works mysteriously. You have your own special way, Lord, to make miracles. At Lord, hindi pa kayo tapos sa buhay niya. Maraming panahon pa siyang maglilingkod, mangangaral, at mabubuhay. Bigyan niyo siyang malakas na katawan. And Lord, for everyone who receive your word, sabi niyo, every time we receive your word, we are blessed. Lord, thank you. Uuwi kami ngayon ng malakas, payapa, at punong-puno, Panginoon, ng kapangyarihan na nagmumula sa inyo. And Lord, mahirap man, magsasabi kami ng, yes, Lord. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, Jesus. Makakaupo po tayo lahat pansamantala.